Paano ba? 8 tips para ma-fall sa'yo ang babae. Kung may babae kang liniligawan, kailangan mong panoorin ang mga tips na ito. Tip number 1. Maging tunay at tapat sa sarili at sa kanya. Sa pagpapakilala sa sarili sa isang babae, mahalaga na ipakita mo ang tunay mong pagkatao at hindi mapagkunwari o mapagpanggap. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng masasama mong ugali ay ilantad mo sa harap ng isang babae. Siyempre, hindi ito makakatulong sa'yo. Pero as much as possible, maging honest ka kung ano bang pakay mo sa kanya. Kunyari, interesado ka ba sa kanya, nagagandahan ka ba sa kanya, and also kung ninenervyos ka, alam nyo, minsan cute yun na pag sinabi ng lalaki, grabe, crush talaga kita, ninenervyos ako sa date natin, or di kaya, matagal na kitang gustong kausapin pero nahihiya ako. Malaking parang cute pogi points yun sa isang babae. Ito ay upang maiwasan ng maling impresyon o misconception sa una pa lamang na pagkakakilala. Minsan kasi ang mga insecure na lalaki or yung gusto mag-impress ng babae, masyado nagiging mahangin at arogante. And unfortunately, that works against you kasi hindi masyadong bet ng mga babae yung sobrang hangin at arogante na nagbubuhat lang ng bangko. Parang ayaw na nilang maka-second date yung mga yon. Iba kung kunyari bad boy ka, iba yung dating mo kung self-confident ka, pero yung puro ikaw lang yung pinagmamayabang mo, ang topic ay purong ikaw, usually turn off sa babae yun. Tandaan na hindi ka magiging tunay na masaya sa isang relasyon. Kunyari, kung makuha mo nga siya dahil sa pagpapanggap mo, kung hindi kayo magpapakatotoo sa isa't isa. So meron akong kilala no na nagpanggap siya na mayaman siya habang nakikipagligawan sa isang babae. So nanghiram siya ng kotse, no, kung ano-anong mga pinaggagawa niya para ma-feel nung babae sa ligaw stage na may pera siya, nangutang pa siya. Yun pala, hindi naman niya kayang isustain. So, nung naging sila na nung babae, brinikan din siya eventually kasi hindi pala alam ng babae na gano'n hindi yung lalaking sinagot niya, yung naging jowa niya. Kasi akala niya may kaya yung lalaki. You attract the wrong people when you pretend you are someone else. So, kung ano ka talaga, no, ganun ka dapat kung manligaw. Just maybe the best version of yourself. Tip number 2, maging interesado ka sa kanya. Upang mabuo ang magandang relasyon, mahalaga na magpakita ng interes at aralin ang kanyang mga hilig, mga hobby, at ano ang mga nagpapakilig sa kanya. So kasama na rito yung tatanungin mo, ano bang paborito mong pagkain? Alam mo, nakakakilig yan sa girls kapag tinatanong mo, kunyari magka-chat lang kayo, tas parang magtatanong ka pa simple, mahilig ka ba sa bulaklak? Or kung meron kang ideal na date, ano kaya yung ideal na date para sa'yo? Saan mo gusto dalhin ka ng guy on your first date? Yung parang you want to know what will make her happy. Yun yung isa sa mga pinakamasaya sa early stages ng dating para sa babae. Kaya use it to your advantage na mas maging matanong ka about her, her preferences, ano mga pangarap niya sa buhay, at ano ang hinahanap niya sa isang lalaki. Sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa kanya, mas makakapagbigay ka ng atensyon sa kanyang mga kwento at mararamdaman niya na gusto mo siya. Kasi usually kapag nagtanong na ang isang lalaki ng ano bang hinahanap mo sa isang lalaki, even if hindi ka pa nagdedeklara na balak mong manligaw, even if magkaibigan lang kayong dalawa, that's already a sign for women na interesado sa akin tong lalaking to. Kaya tip number 2, maging interesado sa kanya. Tip number 3, bigyan mo siya ng oras at ng pansin. Pero yung sakto lang, wag sobra-sobra. Sa pagkakaroon ng relasyon o ligawan, mahalagang maglaan ng oras at atensyon sa isa't isa para maging present sa bawat isa. Kasi sa totoo lang, kung masyado kang aloof, 'di ba? Hindi mo pa naman siya girlfriend, hindi mo pa siya nababakuran, kung maganda talaga yung babaeng 'yan, I'm sure hindi lang ikaw ang nagpapapansin at nangliligaw diyan. So, kung nakuha mo na ang atensyon niya, no, bigyan mo siya ng oras. Kunyari, ano ba naman yung mag-text ka pagising mo ng good morning? Nakakakilig din yan sa mga babae. Pag lunchtime, uy, kumain ka na ba? 'Pag pauwi ka na, "Uy, pauwi na ako. Ikaw ba? Are you on your way home? Ingat ha."
So even if hindi mo siya laging araw-araw kasama, malaking bagay 'to sa babae, yung feeling na, "Ay wow, may nag-iisip sa'kin throughout the day." 'Yan. Kasi kung hindi mo 'to gagawin, may ibang gagawa nito for her, I swear. And mag-set ng oras upang makasama siya. Kasi hindi naman puwedeng magka-chat at magka-video call lang kayo lagi. Maybe set, maybe 2 to 3 times a week kung afford mo na kaya mo siyang bisitahin. At kung hindi naman ay maybe once a week or regular intervals in a month. Tip number 3, bigyan siya ng oras at pansin. Tip number 4, magpakita ng pagpapahalaga at respeto. Basic ito. Kung gusto mo talaga tong babaeng to at ayaw mong maisip niya na bastos ka o di kaya na ang habol mo lang ay physical intimacy, di iwasan ng green jokes, 'di ba? Kung gusto mong respetuhin ka niya, magpakita ka rin ng respeto sa kanya. Dapat yung pagpapahalaga, andoon din. Kunyari 'pag sinabi niya na, "Alam mo ayoko kasi ng ano, lalaking seloso." So, if seloso kang lalaki, sabihin mo sa kanya, "Usually seloso ako, but I'll try for you." O, 'di ba? So, at least parang kikilig-kiligin din siya do'n. Irespeto ang kanyang mga opinyon, desisyon, huwag mong sakalin at huwag mong diktahan kasi napakalaking turn off nun sa isang babae. Pwede kang maging supportive, pwede kang magpahayag ng pananaw sa kanya, pero wag yung didiktahan mo siya. Kasi ayaw ng babae ng controlling na boyfriend. Baka ma-turn off siya at hindi ka na niya sagutin dahil lang dito. Tip number 5, magpakatotoo kung sino ka. Nabanggit na natin ito kanina. Mahalagang 'wag maging mapagkunwari and also kung may nararamdaman ka na sa kanya, 'wag nang magpatumpik-tumpik pa. 'Wag mong i-expect na mahuhulaan niya. Example, nung bata ako 'no, may nangliligaw sa akin. Hindi niya naman tinatanong sa akin kung gusto kong maging boyfriend siya. Pero linggo-linggo nandito 'no. Pero dahil babae and usually sa kultura ng Pilipino, hangga't hindi ka nagtatanong, hindi magtatanong ang babae kung ano ba tayong dalawa. Kasi ayaw din ng babae na ma-reject. So, tapangan mo na yung sarili mo. Kung nanliligaw ka, make sure na alam niya na nangliligaw ka at na gusto mo na maging exclusive kayong dalawa. Magpakita ng iyong tunay na intensyon at pagkatao at huwag magpakagat sa mga bagay na hindi mo naman talaga gusto o kayang gawin. Huwag oo sa kanya kung hindi mo kayang isustain. Kunyari, hihingi yung babae sa'yo ng pera habang nangliligaw ka. Pero alam mo sa sarili mo na hindi yon ang gusto mong relasyon dito sa babaeng to. Ayaw mo naman maging sugar daddy at hindi kaya ng bulsa mo ito. So kunyari nagpapabili siya sa'yo ng mamahaling bag, puwede mong sabihin sa kanya na, "Alam mo gustong-gusto kita, pero hindi talaga ako yung tipo ng bibili ng mamahaling bag para sa babae. Posible siguro kung tayo na asawa na kita at special na okasyon, pero yung liniligawan pa lang kita, sorry hindi yan yung ano, I will date you in other ways, pero not that way." So at least alam ng babae ang boundaries mo. Tip number 6, magbigay ng mga regalo o sorpresa na abot kaya sa yung bulsa. Kasi isa ito sa mga paraan para makuha ang loob ng babae and isa 'to sa mga exciting na part kapag may nangliligaw na lalaki. Ano yung mga example ng mga regalo o sorpresa? Bulaklak o di kaya pagkain, gano'n. Maaari itong magdulot ng saya at appreciation mula sa kanya and mas malaking chance na mahuhulog siya sa'yo. Tip number 7, magpakita ng suporta. Kung may pinagdadaanan siya, maaaring makinig sa kanya. Kung may problema siya, subukan siyang tulungan sa abot ng makakaya. Higit sa lahat, kung may mga pangarap siyang gustong maabot, kung ikaw ang cheerleader niya at magsasabi sa kanya na kaya mo yan, andito lang ako sa tabi mo, matutuwa ang isang babae sa'yo. At makikita niya ang future potential mo as a long-term partner or even a husband. Ipakita sa kanya na handa kang tumulong sa kanyang mga pangangailangan at nasa likod kanya sa lahat ng mga desisyon na kanyang gagawin mo sa buhay. Tip number 7, magpakita ng suporta. And tip number 8, maging bukas sa iyong komunikasyon sa kanya. So kung may mga ugali siya na hindi mo masyadong gusto, syempre gandahan mo ang pagkasabi mo
O di kaya, no, ay meron ka namang papuri rin sa kanya. Sabihin mo ang mga ito. Sa isang magandang relasyon, mahalaga ang open at malinaw na komunikasyon. And even if nagliligawan pa lang kayo, treat this na as practice for when kayo na. Ito ay upang maiwasan ang misunderstanding at conflict na maaring magdulot ng pagkakahiwalay o hindi pagkakasagot. Maging bukas sa pagpapahayag ng iyong mga saloobin at mga hinanakit at makinig rin sa kanya mga saloobin at hinaing. Kasi baka MU na kayo, no? Nagtatampo ka kasi nalaman mo may iba pa palang nanliligaw sa kanya. Maaari mo namang sabihin sa kanya ito, pero wag masyadong harsh. Kunyari, alam mo medyo nagseselos ako kasi alam ko hindi lang naman ako ang nangliligaw sa'yo. Puwede mo bang sabihin sa akin ano ba talaga ang pag-asa ko? Puwede mo siyang diretsuhin ng gano'n kaysa sa nanghuhula ka at kaysa mag-passive-aggressive ka. Kaya 'yan. Tip number 8, maging bukas sa komunikasyon. Kasi mabuti nang malaman mo kung wala ka talagang pag-asa para, 'di ba, move on ka na. Maraming salamat sa pagnood. Sana ay nakatulong ang 8 tips na ito sa inyo. Kung gusto niyo ng one-on-one consultation or coaching, maaari kayong mag-book sa aking calendar. Andiyan ang link sa video description box. Maraming salamat sa pagnood. Para sa topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Thank you and see you in future Paano ba Tagalog how-to videos.